Mahigit 80 sa mga kakapanalong mga opisyal sa Metro Manila, miyembro ng tinatawag na political families. Batay po ito sa pananaliksik ng GMA News Research. Ibig sabihin, matibay ang kapit ng mga political clan o family, hindi lang sa national position sa ating gobyerno, kundi pati sa local levels. Nakasaad sa ating konstitusyon na bawal ang mga political dynasty, pero hanggang ngayon, wala pa ring batas o enacting law para ito'y maipatupad. May report si Sandra Aguinaldo. Sa eleksyon 2013, may mga political family na nabigo pero meron ding nagtagumpay. At sa pagsasaliksik ng GMA News Research, 82 sa mga miyembro ng pamilyang ito nasa Metro Manila mismo. Ang tinukoy ng GMA News Research na political family ay yung 2 o higit pang magkamag-anak na nahalal sa pwesto o kaya'y nabigyan ng posisyon sa gobyerno. Walang batas sa Pilipinas na nagbabawal sa political families. Nangunguna ang Quezon City sa may pinakamaraming opisyal na mula sa political family. 16 silang lahat. 14 naman na opisyal ng Maynila ang mula sa political family. 7 sa Parañaque, 6 sa Valenzuela. May mga nagtagumpay ding political family sa Malabon, Pasig, Makati, Taguig at Muntinlupa. Ganon din sa Pasay, Caloocan, Marikina, Patero, San Juan, Navotas at Las Piñas. Ilan sa mga pamilya matagal na sa politika, gaya ng pamilya ni Speaker Feliciano Belmonte na may 5 miyembro na nahalal sa iba't ibang posisyon sa Quezon City. Nariyan din ang pamilya ni dating Pangulong Estrada. 4 sa kanila nahalal sa San Juan at Maynila. May 3 sa Laguna at 2 naman ang nasa Senado. Ayon kay Professor Prospero de Vera ng UP National College for Public Administration and Governance, ang pamamayagpag ng mga political families ay isa sa epekto ng anyay kawalan ng matibay na oposisyon. Ang medyo nakakabahala nung nakaraang eleksyon ay tumaas ang bilang ng mga tinatawag na uncontested seats o politically na negotiate ng mga partido na pagbigyan na lang yun nakaupo. So this is bad for our democracy, especially because this trend is worse compared to previous elections. Sa 17 Metro Manila mayors na nahalal, 15 ang mula sa political family. Sa vice mayors naman, nasa 11 ang may kamag-anak na nanalo din sa ibang posisyon. Sa 32 kongresista, 25 ang miyembro ng political family. Ayon kay De Vera, wala rin naman daw masama kung ang mahalal na miyembro ng mga pamilyang ito ay matinong politiko. Yun nga lang, kung puro sila daw ang mananalo, paano na raw ang iba pang magagaling at sinserong gusto ring magsilbi sa taong bayan? Ang laki-laki ng pondo. Merong pagkakataon yung namumuno na gamitin yung pondo really for consolidating his political base. Halimbawa, pwede mong padamihin ang scholarship para sa mga mahihirap. Pwede mong padamihin yung tulong mo sa mga barangay. And in the process, dadami yung supporters mo at yung kalaban mo ay medyo magdadalawa, 3 isip o minsan aayaw na. Sandra Aguinaldo, GMA News.